through the blood. No Bible without shedding His blood, there is no remission of sin. No, walay pag-ula sa dugo, walay kapasayloan sa atong mga sala. It might be this morning, this afternoon, kung wala namatay si Christ, pinubong na banaw, wala kita'y kaluwasan. Okay, mga bata, you can go to your class. Okay, wala mga pagkagaan na to. Okay, pagkagaan. Okay, mga bata, you can go to your class. Okay. We have 5 children this afternoon, one of blessing. Okay, ang mga juniors, iparit naman sila. Wala na sa lahang mga klase. So, hinahinay no, nag-improve ang ato children ministry. Hinahinay na ilako kayong kaimuan, kalaugan, ang atong mga nag-work sa children ministry. And I appreciate mo those nag-work, no, nag-help sa ato children ministry. And salamat sa inyong ihatag ng effort. Yeah. Kaya dito magdugay, no, it will cost us a time. Ephesians chapter number 1. Ephesians chapter 1, verse number 7, down to verse number 14. Okay? Ephesians chapter 1, verse number 7, down to verse number 14. Kung nakana kasi mong Bible, kalihog-tilog, and then itong tagaan o dako kayong pagkahod, ang pulong sa Ginoo. So this afternoon, be with me, no? Medyo lalabad yung ulo. Now, kaya akong mga ako itawag nga singot. And I believe Ginoo dapat magkabadayo mga gamit even tonight, no, ang pulong sa Ginoo. Simple lang kahit itong mensahe nun, o bubuk na po kahit itong mensahe nun, makaulit din sa'yo, as long as manikamot kag paminaw po, no? Paspas ka maminaw, paspas ka mahuman. Amen? Okay, verse 7 down to verse 14, if you there, atong basahon sa bahay tanan, sugod sa 7, hangtod sa 14, and then atong agian o kadali ang atong mensahe gikan sa pulong sa Ginoo. Look at verse 7, and then we'll start begin. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Verse 8, wherein He had abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, when He had purposed in Himself. Look at verse 10, that in the dispensation of the fullness of times, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are in earth, even in Him. Look at verse 11, chapter 1, verse number 11, and start, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him that worketh all things after the counsel of His own will. Look at verse 12, that we should be to be praised of His glory, who first trusted in Christ. Look at verse 13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Look at verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of His glory. Mag-aampo dali, let's pray. Kamot ang ulo, ibiyang ang tumata, mga hitagtabang sa Ginoo as we understand sa iyong pulong karon nga gabi. Let us pray. Father, heaven Lord, salamat once again for this evening, Lord, ay maghatag ka na mo. Salamat, Lord, sa mensahe ikan sa kanta, Lord, hangtod sa imong pulong ang nabasa karon. Lord, pinaagi lang yun sa imong dugo, kami nakabaton sa kaluwasan. Salamat, Lord, sa maayong balita. Salamat, Lord, sa gospel na among nadunggan. Pinaagi, Lord, God, sa mga mensahero. And Lord, among naangkon ang kaluwasan tungod kay nakadungog mi sa usa ka simple nga mensahe, may tungod, Lord God, sa maayong balita. Lord, I pray this evening that you open the hearts of your people. Lord, use me. Help me, Lord God, sa akong physical need, O God. Kung magatabang sa kuwa to have wisdom and whatever kung siya magawa sa akong baba, Lord, it will be glorify your name. Kung ikaw ang ma-exalt, Lord God, sa among mga kinabuhi. Lord, salamat kaayo kay ikaw ang Ginoo nga always nagatabang sa among mga kinabuhi. And I pray this evening, Lord, makatabang me, maka-understand me, Lord God, sa dapat among himuon as a Christian, Lord, sa among gitawag na kinabuhi. Lord, once again, among ginabalik, tanagduhog himaya sa imong ngalan. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So please, be seated. Salamat igsoon karon nga hapon and karon nga gabi. So once again, ayong gabi sa tanan. So just understand me tonight, kaya medyo, lipong-lipong ako ang nahuna, ako ang itawag nga mind because galabad ako ulo. Siguro naisipon or sa ba, anything nag-ubo-ubo po. But I'll try my best, no, ma-explain or ma-deliver ang pulong sa Ginoo karon nga gabi. Now, it's on, as the song said kanina, it's through the blood.
That's why in verse number 7, makita niya, in whom we have redemption through His blood. Yung sa Bible in verse 7, diya sa kangkinsa kita adunay katubsanan. Mark the word redemption, katubsanan. Na ay gitawag igsoon nga katubsanan sa atong gitawag na kinabuhi, pinaagi sa iyang dugo. That is the blood of the Lord Jesus Christ. Diya ang kapasayloan sa mga sala, sumala sa mga bahandi sa iyang grasya. Now, so kung imong tunan in verse number 7, atong makita diya that because of the blood of the Lord Jesus Christ, tungod sa iyang giula nga dugo sa cross sa Kalbaryo, the Bible says we have redemption, okay? We have redemption through His blood, na ay kasiguraduhan, na ay gitawag na kapasayloan, na ay katubsanan, no? The word redemption na katubsanan, pinaagi sa iyang dugo, pinaagi sa iyang balaan nga dugo, nga giula sa Kalbaryo, sa cross sa Kalbaryo, o maotong hinungdan nga ang atong mga sala na ay kapasayloan. Look at verse number 7, in the Bible, ang kapasayloan sa mga sala, sumala sa mga bahandi sa iyang grasya. Kung imong ipadayon na igsoon, in verse number 13, atong iambak na lang because of time, wala na katay oras, nga basahon na, but verse 13, natin matun-an diya about the gospel. Ingay, Bible diya, in whom you also trusted, no? Mark the word, trusted, ang imong gisaligan, ang imong gituuhan, after that ye heard the word of truth. Nagaroon kag pagsalig, nagaroon kag pagtuo, sa diha nga ikaw nakadungog sa unsa man sa kamatuoran. Unsang kamatuoran? Look at the phrase, verse number 13, the Bible says, kanang kamatuoran, gikan sa pulong sa Ginoo, ingon sa diha, ang maayong balita sa inyong kaluwasan. Now, igsoon nindot kaayo nga ang maayong balita sa atong kaluwasan, atong nadunggan, na ay word nga gospel. Igsoon, the word gospel means mauna ang maayong balita. Mauna ang Bible niya sa diya nga imong nadunggan ang maayong balita, nahimo ta nakaangkon sa kaluwasan, sa diya nga nisalig ka sa maayong balita, sa diya nga imong gisaligan si Christ, mo namatay sa cross, gilubong pagkatulog ka adlaw para bayaran ang imong mga sala, nabanhaw para bayaran ang imong mga sala. The Bible says that is our salvation. O importante igsoon ang word nga gospel. Now look at this phrase, in whom also after that ye believe, no, imong gituuhan, in the Bible diya sa kangkinsa usab human kamo mituo. Next phrase, in the Bible verse 13, in the Bible, kamo gisilyuhan ni anang balaang espiritu sa saad. Look at verse 14 in the Bible diya, nga kamo mao ang patinga, ingon diya nga atong panulundon hangtod sa katubsanan sa pinalit nga kabtangan ngadto sa pagdayeg sa iyang himaya. Now igsoon, simple na itong mensahe ron, o mao ni ang atong always ginatagaan o dako kayong importansya ay tungod kung wala ni siya, wala tay kaluwasan. The title of the message so on in verse number 13, makita niya, that is the gospel. The gospel. Now tonight, base o pangutan-on ka unsa din ang gospel, pastor? I'm glad unsa din ang gospel. Now the word gospel means the death, the burial, and the resurrection of the Lord Jesus Christ. Ang word na gospel, ginawag siya nga good news. Or kung sa Bisaya, maayong balita. Nganong gitawag pa na siya nga good news? Nganong gitawag pa na siya nga maayong balita? Ayan naman, pinaagi ni Ana, makaangkon ka sa ginawag na kinabuhi nga walay katapusan. And always remember of that, the gospel. Now, ano na awang kadali? In the book of 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Dito makita nagsuon. Kung unsay meaning sa gitawag nga gospel. Unsay katuyuan, unsay gitawag igsoon nga meaning sa gospel. Look at 1 Corinthians chapter 1 and verse number chapter 15 verse 1 down to verse number 4 lang tama. Okay, verse 4. Okay, look at that phrase, okay? Atong basahon sa Baytanan and then ako i-try basahon sa Bisaya. Okay, verse 1 ta kanan, we'll start, begin. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, that wherein ye stand. Look at verse 2. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. Look at verse 3. For I deliver unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Look at verse 4.
and that He was buried, and that He rose again the third day, according to the Scripture. Now, ingon ni Paul, sa katawan sa Korinto ni ana siya, kani akong gitudlo kaninyo, akong gi-declare, akong gihatag kaninyo, akong gi-preach sa inyo, mao ni ang gospel kung sa diin nakaangkon mo og kaluwasan. Ingon sa verse 2 diya in the Bible, pinaagi ni ini kamo usab nangaluwas. O wala lang ingon si Paul nga ang nakadungog sa gospel, sila lang naluwas, but even si Paul nakadawat sa maayong balita. Look at verse number 2. Ingon the Bible, pinaagi ni ini kamo usab nangaluwas kung inyong gibutang diha sa panumduman unsa ang atong giwali nganha kaninyo gawas kung kamo mituo sa kawang. Look at verse number 3. Ingon the Bible, kay ako mitugyan nganha kaninyo una sa tanan sa ako usab nga nadawat. Now Paul said, ingon sa diha, ang iyang giwali nga maayong balita mao na ang pagkamatay ni Kristo, mao na ang iyang pagkalubong, o mao na pagkatulog kaadlaw usaman na banhaw. Now it's all I'm telling you tonight, don't underestimate the gospel. Dili nimo ma-underestimate ang gospel. Abi lang ato, murag ana lang, simple lang, murag wala lang ang gospel, murag wala lang ang maayong balita. But every time na imong ma-share, imong matudlo ang gospel igsoon, always remember there is power in the gospel. Look at Romans 1:16, familiar verse. Ano ang gian nga dali? Walay ang mga ko nang itudlo ni Paul sa mga tawhan sa Romans chapter 1 verse 16. Ingon sa Bible da Romans 1:16, nindot kay nigsuon tungod sa gospel, tungod sa maayong balita, nakaangkon ta sa kaluwasan. Tungod sa maayong balita, we are saved tonight. Tungod sa maayong balita, naata karon diri sa simbahan. Tungod sa maayong balita, igsoon, we are following Christ sa atong kinabuhi. Look at verse 16. The Bible says, kay wala ko ikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Mark the word gospel of Christ, for I am not ashamed of the gospel of Christ. Ingon si Paul, kay wala na ko ikaulaw ang maayong balita ni Kristo. Look at verse 16, sumpay niya, kay kini mao ang gahom sa Dios ngadto sa usa next phrase, kaluwasan. For it is the power of God unto salvation. Now, igsoon, I'm telling you tonight, the gospel na atong nadunggan, ang maayong balita na atong nasabtan, always remember, igsoon, that gospel, maunay hinungdan, na kita karon padulong na sa langit, na ang atong talag karon tumaabot ang kamatayon, mukuyo na ka sa langit, kauban ni ang Diyos, hangtod sa hangtod, tungod na sa maayong balita, dili tungod kang pastor, dili tungod sa Coastline Baptist Church, but I dili tungod kay nakadungog ka nga si Kristo na batay, gilubog, o gabanhaw para bayaran ang atong mga sala. That is the gospel. That is the gospel. Ingon sa Bible, for it is the power of God unto salvation. People are blind. Na ay mga pagtulunan karon nga ang ila pagtulunan ang Ginoo daw nag-elect lang kinsa ang luwas, kinsa dili luwas. Election ang ilahang kaluwasan. Kaya man gigamit kaning verse Ephesians 1 chapter 1 verse 1 to 4. Nga naanay pinili ang Diyos. I believe igsoon, kung luwas ka, pinili ka sa Diyos, di ba? You are predestined, matulong sa langit, kayo naman, nakaangko na ka sa kaluwasan. Kaya kung ang atong kaluwasan, pinaagi lang sa magpili, atansi kayo na, hawabot din, kasi ba na preminti, nga pinili dahil katong nahubog. Tugit, tayo, di ba? Kasi ba na Sunday morning, Sunday night, Wednesday night pa yun. Kunya ang malangit dahil, kipili sa katong mga kahubog. Ikaw nga naging mo maayo dito sa malangit. Kung ang atong kaluwasan pinili, pilion na ka sa Ginoo para maluwas ka, how about kung di ka mapilian? Hastang karinuha. Na ay kalayo maglangoy-langoy ka hangtod sa hangtod, but we take glory soon sa diha na nakadungog ka sa maayong balita. Wala ka naglangay-langay, atong gisaligan, atong gidawat sa atong ginabuhi. And the Bible says tonight, you are saved. Luwas na ka. Walay promise sa Ginoo. Walay gihata sa Ginoo sa tubang nga kaluwasan. Pinaagi sa maayong balita nga si Kristo namatay sa cross, gilubog ug gabanhaw para bayaran ang atong mga sala. The gospel message is a very simple, even a child can understand. Kaya ba ang maayong balita? Dili kina siya lisod. Kay even ang mga bata nga 5 years old, 6 years old, nakasapot na sila. In the early age sa ilang kinabuhi, sa ilang itawag nga edad,
they can understand about the gospel. Dili lisod para sa mga bata nga pasabton sila nga ang Ginoo namatay para nimo, ang Ginoo ginubong, ang Ginoo nabanaw pagkatulog ka adlaw para bayaran ang imong sala. Kay kung ikaw di mo makaya bayaran ang imong sala. So that's why the gospel message is a simple message. Even the children can understand. Makaya sabton sa mga bata ang itawag na maayong balita. The most important message in the world is the gospel message. Amen. Ang pinaka-importante nga mensahe nga imong madunggan sa tibuok kalibutan, wala ilain kundi ang maayong balita nga si Kristo namatay, gilubong pagkatulog ka adlaw nga banhaw. Basi ningon ka pastor, nabungo naman ko ana pastoroy, pila naman nakatay so naman ginapamilawan sa simbahan. Many times balik-balik naman pastor, sige naman agwati ana, ang pangutana imo ba nang gigamit, imo ba nang gihimo, imo ba nang gi-apply sa imong kinabuhi. Namit na missionary sa prayer meeting last Friday night. Ang iyang lugar is Guatemala. Ang iyang apelido sa missionary, Ubania. Uban ka dito sa Guatemala. Ang place sa Guatemala, it's a central place of America. I think America ba na siya? Ubos gamay sa Mexico. Muna yun. Ang mga tao sa Guatemala is just like Moria sa Pilipinas. Pero mas worse ang Guatemala. Ang explain niya ana siya, mga tao dito about sa drugs, grabe. Mas barato ang drugs. About sa corruption, mas corrupt ang mga politiko dito. About sa bisyo, sila ang pinakatakot. Naa siya ipakita, usa ka ribulto. Unya, ang usa ka ribulto, dili mahurot ang sigarilyo. Kaya ang mga tao ga offered og sigarilyo atong ribulto ba? Ang tawag atong ribulto is Saint Vices. Saint kanang santo sa mga bisyo ba? Nahimo to siya nga santo tungod kay sa iyang kinabuhi tibuok, sa iyang kinabuhi sugod siya pagkatao hangtod namatay siya, puro bisyo ang iyang gihimo. Sigarilyo, drugs, babae, inom, tanan. Kunya karon gihimo siya nga santo. Sa atuwa sa Pilipinas, baliktad man ang mahimo ka nga saint, wala gihimo sa Katolik. Ang Katolik maghimo sila usa ka santos nga tao kung tibuok niya kinabuhi examine nga tinuod ba nga nagtuman sa Ginoo, tinuod ba kung nanginabuhi sa Ginoo na tamana sa ko bago ka mahimong saint. Pero katong apply sa Guatemala, katong usa ka ribulto nga ilang gina-opera sa sigarilyo dito, tawag siya nga Saint Vice or gitawag siya nga bisyo, santos sa mga bisyo. Kay tanan nga mga tao nga naa sa Guatemala so naga-offer sila og mga cigarettes ato nga tao o nagaampo sila ato nga tao. I wonder why kung unsa ilang giampo. Siguro, every time nga mo-address sa, wala ko siya, siguro kung Lord, ang tawag nila ato, Lord, wala ko sigarilyo, pwede ba niyo i-provide? Muhalat ko sa sigarilyo, pwede ba niyo mong isa kataka? Saint Vincent, bisyo ng nahimong santos tungod kay grabe ka bisyoso. Nayo sa kamisyonary, mga ato, kanang kalugara, kunya nag-challenge siya, ang iyang apelido, uban niya. Kinsay mo uban niya. People are hurt, people are crying, people are lost. But you know what? The Bible says the gospel is the power of God unto salvation. Pasalamat kita igsoon diri sa Pilipinas. We are so blessed nga ang gospel throughout the Philippines na share na, bukid na abot na, nasangyawan na sa mga balita. Daghan na kaayo og mga na-reach out pinaagi sa pagsangyaw sa mga balita. And we believe igsoon nindot kaayo ang Philippines kay naatay freedom na madunggan ang maayo balita, kay freedom nga mosunod sa atong gitawag nga Ginoo. Balisod there are places na luoy kaayo, they were blind. Wala sila mapadulngan sa ilang gitawag nga kinabuhi. The number one igsoon gusto tayo na magtugay, the gospel. Ang title sa mensahe karon, the gospel. Two things about the gospel. Duha ka butang about sa gospel. Number one, you must hear it. You must hear it. About the gospel, dapat mo siya madunggan. Dapat nila nga madunggan. Dapat madunggan sa tibuok kalibutan.
Dapat ma-share ang pulong sa Ginoo about sa maayong balita na si Kristo namatay, gilubong ug napanaw para bayaran ang atong mga sala. Romans chapter 10. Di mo lagamay. Romans chapter 10 verse number 9 and down to verse number 17. Indot kinaigsuon Romans 10. Romans 10 verse number 9 down to verse number 17. Ingon ang Bible di ako basahon. Sundin lang sa imong mga mata. Try itong paano importansya. Ingon ang Bible, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, kung sa Bisaya pangakon imong isugid, pinaagi sa imong baba ang Ginoong Hesus, o magatuo diya sa imong kasing-kasing nga ang Dios ni banaw kaniya gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Look at verse 10. Kay pinaagi sa kasing-kasing ang tao nagatuo ngadto sa pagkamatarong, o pinaagi sa baba ang pagsugid gihimo ngadto sa kaluwasan. Look at verse number 11. Kay ang kasulatan nagaingon, si bisan kinsa nga nagatuo diha kaniya dili maulaw. Look at verse 12. Kay walay kalainan tali sa Hudyo o sa Grigo, kay ang maora nga Ginoo ibabaw sa tanan adunahan ngadto sa tanan nga mga nagtawag ngadto kaniya. Look at verse 13. Kay si bisan kinsa nga magtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas o maura itong gihimo. We call upon the Lord dahil nakaangkot nagtaluwasan. Look at verse 14. Nan unsaon man nila pagtawag diha sa kang kinsa sila wala mituo, ug unsa nila pagtuo diha kang magtungod sa kang kinsa sila wala nakadungog, ug unsa nila pagkadungog kung walay magwawali. Look at verse 15. Ug unsaon nila pagwali gawas kung sila ipadala. Ingon sa nahisulat, pagkatahom sa mga tiil nila nga nagawali sa maayong balita. Look at that phrase. Sa kalinaw o nagdala sa malipayong mga balita sa maayong mga butang. Look at verse 16. Apan dili ang tanan kanila mituman sa maayong balita. Kay si Isaias nagaingon, Ginoo kinsa man ang mituo sa among taho. Look at verse 17. Busa ang pagtuo nagaabot pinaagi sa pagpaminaw o pagpaminaw pinaagi sa pulong sa Dios. Daigsoon at verse number nindot kaayo ang verse number 16 daigsoon at verse number 15. The Bible says ingon nga pagkamatahom ingon sa Biblia, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace. Naay mga tao igsoon nga nagawali sa maayong balita. Naay mga tao igsoon gigamit sa Ginoo to preach the gospel. And I believe God use people, use a man para makadungog ka sa maayong balita. I don't care kung kinsa ang nagigamit sa Ginoo, but I believe na someone nga niadto sa imong balay, na someone nag-invite nimo sa simbahan, na someone nga naghatag og panahon nimo para ikaw makadungog sa maayong balita o sa diha nga nakadungog ka sa maayong balita. The good news is naluwas ka. We must hear it. Kailangan na ito paminahon ang gospel. Kailangan na ito pagkahaan ang importansya ang pulong sa Diyos. Walay laing nakaluwas sa mga tao igsoon. Ingon ang Bible para magkaroon ka o pagtuo. The Bible says you need to listen the word of God. So then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Dili ka magkaroon igsoon ng pagtuo, pagsalig sa Diyos kung di ka makadungog sa maayong balita. That is the gospel. The gospel igsoon is the good news. The gospel, you must hear it. Kailangan nato sa paminawan. Kailangan nato madunggan ang gospel so that we can be saved. Don't underestimate the gospel. He is the power of God unto salvation. That's why we need to hear it. Kailangan nato madunggan na naman. Because number one, because naay kamatayon. Ingon sa Bible, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala, kamatayon. Ang tao mamatay igsoon. And after ang tao mamatay, ingon sa Bible, tungod na sa iyang sala. O ang tao mamatay tungod sa iyang sala, ilabay sa lake of fire. Kay dili mo sa langit ang usa ka tao nga nadunay sala. Kay ang langit balaan nga lugar. And always remember, if ever of us tawag ka makasala, mamatay ta, we're going to hell. So that's why kailangan ta makadungog sa maayong balita. Death will come. Look at Ezekiel. Ezekiel chapter 18 verse 4. Maabot ang kamatayon kay makansala kayo ng tanan. Na ay gitawag na sala sa tuwa. Ezekiel chapter 18 verse number 4. Nindot kayo ng verse so na makit Andre. Ezekiel chapter 18 and verse number 4. That
Sin equals death. Ang sala, mahulog sa kamatayon. Mo na ang tao mamatay yun. Walay tao nga magdugay sa kalibutan. Every person in this earth, maabot ang kamatayon nga naman, tungod ka naatay sala. Wala man ta naghimo nga sala o kanang maingon nga naghimo nagdagko nga sala. Pero sa unahuna sa pulong sa buhat, we don't gitawag ta nga mga sinners, gitawag ta nga makasala. So that's why maabot ang kamatayon. Look at verse 4. Atong basahon sa baytanan. Behold, all souls are mine, as the souls of the Father, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Ang kalag na nakasala, ingon sa Bible, it should die. Mamatay tayson. Ang unang kamatayon asa na itabo, kang Eva o kang Adan. Si Eva o si Adan sa diya ka nakasala sila. The Bible says, ang promise sa Ginoo, ayaw kaulan ng prutas, kay kamo mamatay. Pero you know what? Gituman nila ilang gusto, gikaon nila ang prutas, and the Bible says, dito nagsugod ang kamatayon. Mauna ang rigsoon ang tao, mas iusaon ni mong amping, mas ipagkusa ka hanggang sa imong kwarta para magkaroon kag mayong panglawas. Pero ang kamatayon, dili mo kaya bayaran. Ang kamatayon, dili mo kaya likayan. Ang kamatayon, maabot sa atong kinabuhi. Kaya naman, naatay sala. Ingon sa Bible, igsoon, in verse number 4, ako basahon sa Bisaya, tanawa, ang tanang kalag ako ingon sa kalag sa amahan, mauusap ang kalag sa anak ako ang kalag na nagapakasala, kini mamatay. Ang atong kinabuhi, ang kalibutan mamatay na because naatay sala. And the Bible says that is the payment of our sin. Pagpasalamat na igsoon na ay death, but gibuhat ni Christ, namatay po siya. No, namatay po siya sa cross sa Kalbaryo. Kapag mag-igsoon, unsay prog na namatay yun siya. Pwede rin ko ingon nga, nagbalansan man, pero buhay yun siya. Pero ang prog na namatay yun siya, gilubong. Siguro wala, siguro gilubong din nga buhay. Unless na siguro ka ng brutal pagpatay, no? Kanang ginuangan yun tayo pagpatay ba? Gilubong nga buhay. Pero kasagaran nga ilubong yun, patay yun na. Wala, ang kayo makita siguro sa interior nga, gayaan for 7 days or for 9 days, gilubong, libangon sa interior. Kaya buhay, gilubong. Wala siguro, no? Kasagaran gilubong, patay na. Muna si Jesus Christ, sa iyang pagkamatay, giprove niya na tinuod siya namatay naman, gilubong siya. The word burial, the word igsoon niya kanang pagkalubong sa iya. Maoto'y pruweba nga nabayaran na yun niya, fully paid ang atong mga sala. Sa pag-una sa iyang dugo sa cross sa Kalbaryo, maoto ang gibayad niya ang iyang kinabuhi. Namatay siya for almost 3 days. Yung sa Bible, igsoon, mula ang gospel, nabanhaw siya gikan sa atong gitawag, gikan sa gitawag nga lubnganan. Jesus Christ were risen after 3 days to prove nga nabayaran niya ang atong mga sala. To prove nga ang Ginoo satisfied siya sa iyang giula nga gitawag nga giula nga kinabuhi para makasaylo ang tanang sala sa mga tao. Pero igsoon, kung imong tanaw na background, even in the Old Testament, nag-iyaw sila mga rams, nag-iyaw sila mga karniro, o niya, i-offer na nila ang dugo. Kanang dugo, i-offer na nila sa gitawag nga altar, sa gitawag nga praise of Ginoo, na gitawag nga covenant ng Ginoo, na gitawag nga altar ng Ginoo, na gitawag nga presence ng Ginoo, na gitawag nga holy of holies. I-offer na dito ang dugo. Ang magalaan ng blood is ang priest. O niya, ang priest, mubitbit sa blood, padulong sa gitawag nga presence ng Ginoo, na after i-offer niya ang dugo, and then within 1 year lang, papasaylo ang mga sala sa katawan sa Ginoo, mga Israelites. But igsoon, sa diya ka na tao si Christ, yung Bible, He is a perfect Lamb. Ingon sa Bible, behold the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Wala lang gibayaran, but gitanggal yun ni Kristo ang atong mga sala. Pinaagi sa iyang kamatayon, sa iyang pagkalubong, pinaagi sa iyang pagkabanhaw, gikan sa mga patay. Now, igsoon, always remember, kung lang naluwas na. Kaya naman, na ay someone nga nagbayad sa atong sala. Dinuwat, mamatay ang tataba, kadalaw sa impyerno. Dinuwat mo na. Atong wala patang naluwas, kaya kung namatay ka, automatic ang atong pagbuklad di mo si mong mata, impyerno. Ang pinaka-worst lang, kaya pagbuklad di mo si mong mata, na impyerno ka, hindi ka kagawas. Wala exit pa. Once na naana ka sa impyerno, wala na kagawasan. Once na naana ka sa impyerno,
wala na kay padulngan, wala subok kayo usahay ng mga pundok sa gitawag nga mga simbahanan nga wala kato og impierno. Ako dili ko mo yun. Kaya kan si kita ay kita nagalagad, kita nagasimba nga wala impierno. Pagamatay ng tanan ang mga palahubog sa kalibutan ang mga uban. Amen. Wala may impierno. Siyempre ang mga kauban ng mga palahubog mga ritis, mga nasa prisuhan, ang mga tanan ato sila makauban kung wala impierno. Salamat tayo so nga ang Biblia tinuod na ang impierno. Ang Biblia nagtudlo na ay langit. Pero walay purgatorio, di ba? Walang wali ginagtag. Walay purgatorio, pero na ay langit. Na ay impierno. And the Bible says so that kind of place maabot na siya tungod kay sad-anta naatay sala, mamatay ta padulong na. But thank the Lord, nadunggan nato ang maayong balita. And the Bible says, ang promise niya, sa diya nga ikaw ni salig kang Kristo, the Bible says, nakaangkot ang kinabuhi na walay katapusan. You are going to heaven today. Kung ito na ito, kung mamatay ka rin, tangay mahadlok. Kaya mas mag-enjoy mo ka sa langit. Gaan na rin mo imong mga sala diri, gaan na rin mo imong mga problema diri. Tanan, gaan. Pabuta na kung mamatay ka, ayun, pagulaw na. Basig nga, Pastor, luwas naman to. Grabe problema na to, maghikot ko. Patay, kasi di ka luwas. Kaya ganang problema gipadala sa imuha na sulbad sa Ginoo. Ayaw imuhang sulbad ang imong kinabuhi. Okay? Ayaw magbibita ang problema ang imong kinabuhi, ang imong ibayad. Tuguting ang Ginoo, pakitaan niya ang gahom sa imong gitawag na kinabuhi. So you must to hear it. Kailangan nimo madunggan ang maayong balita. The last atong abrihan, Mark 16 verse number 15. The last point, mahumanata. Okay? Mark chapter number 16 and verse 15. Now, two things about the gospel. Kailangan ko madunggan ang maayong balita. Kailangan ko madunggan ang maayong balita. But number 2, Mark 16 and verse number 15. A familiar verse. Ato na yung memorize, but ato yung tagaan ng importansya. Mark chapter 16 verse 15. Nanas, amen? Okay, ako masahang sabay tahan. Mark 16:15, let me start again. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Now the word preach so on, kanang word preach or iwali, that is the word proclaim. The word proclaim means kanang imo yung isugid, imo yung isulti. Dili nimo kaila, pero sultian nimo. Dili nimo pamilya, pero isulti gid mo, i-preach gid mo ang maayong balita. Now, ang tuman sa Ginoo verse 15, and he said unto them, og siya miingon ngadto kanila, pangadto kamo sa tibuok kalibutan og iwali ang maayong balita ngadto sa matag minugna. Always remember, tibuok kalibutan at tuon nato na tanan. Kung kita nakadawat sa maayong balita, sa inyo sa Bible na tibuok kalibutan atong at tuon ang mga lugar na wala pa nakaduong sa maayong balita. O ingon sa Bible, and the second point, mauni, you must share it. Share it. Di ba na apps na share it? Di ba ang apps na share it, ngunit pinakadali na magbasa ka o mga photos or videos more than sa photo. Kung mag-photo ka, masakot ka. Nakila pa na atlaw, bago ba mapaso na ng files. Pero share it, pas kayo. Now, so on. Punta, ingana ang atong pag-share sa gitawag na gospel. Pas. Share it. You must to share it. Kailangan mo i-share. Kailangan nimo ipaabot ang maayong balita sa tibuok kalibutan. Na una sa mga pamahagi suon nga ma-share nimo ang maayong balita sa tibuok kalibutan, gamitan na imong Facebook. Kana imong Facebook, tibuok kalibutan makakita ana, maski pa og in-check na, maski pa Hapon na siya, maski pa Amerikano na, kana imong gi-share diya as mahitungod sa gitawag na gospel na ay mga word diya nga for God so loved the world, kana mga verse diya imong ipang-share, makit-an na sa mga tan-aw diya o makit-an na nila ay very big suon kana gamiton sa Ginoo nga maka-share ta sa uban. You must share it. Kailangan nimo i-share. Problema ka mas dali man mo share sa problema sa ubang tao mutan sa maayong balita. Ay Marie, ay pari nato balita ba? Si ano ba? Kay ano ba? Lain ba eh? Kusay mas paspas ang ato ang isyu sa ubang tao
more than sa maayong balita. By the way, son, mauni ang atong pinaka-the best na dapat tagaan og importansya. Atong i-share ang maayong balita. Jesus preached it without hesitation. In the book of Mark chapter 1, si Christ niwali sa maayong balita. Niwali about the kingdom of heaven. Niwali may tungod sa langit. And that is our example, the Lord Jesus Christ, preaching about heaven, preaching na ay langit, nagawali may tungkol sa mga tao na kailangan sila makaangkon sa kaluwasan. The disciples preached it in the book of Acts. All them were scattered abroad by preaching the gospel. Anang mga disciples sa Ginoo, there are 11 disciples, ika-12 si Paul. Ingon sa Bible, they were scattered abroad preaching, teaching the gospel. In the book of Acts, the first century church, ang unang nga makasimbahanan, mga unang nga mga nag-convert, mga unang nga mga naluwas sila tungod kay ang mga disciples, silang Pedro, silang John, silang James, naglakaw sila, nagwali sa maayong balita, mauna ang pulong sa Ginoo na abot sa atong gitawag nga lugar. And Paul share it. Gishare po din niya in the place of Corinth, sa Corinto, gishare ni Paul, sa Philippines, sa Colossae, sa Ephesus, sa Asia, sa Roma, ang lugar sa Thessalonica. Paul preached those things, those gospel to every places, wherever umas kiasa siya. Kaya naman, maulit pinaka-importante. Look at Acts chapter 15, verse number 36, okay? Dari kita na mahamantaan niyo, okay? Acts 15, verse number 36. Maulit ang testimony ni Paul sa diya na sila nagawali sa maayong balita. Like so on, the first century churches is preaching the gospel. Nagawali sa maayong balita. Acts chapter 15 and verse number 36. Ingon sa Bible like so on, so go sa verse number 35. Ingon sa Bible that Paul also and Barnabas continued in Antioch, teaching and preaching the word of the Lord, with many others also. So daghan ay sila gawali sa maayong balita. Mga verse 36. And some days after Paul said unto Barnabas, let us go again and visit our brethren in every city where we have preached the word of the Lord, and see how they do. Now, igsuon na sa ayon ta nga walay laing mensahe si Paul sa iyang gitawag nga kinabuhi, it is the gospel. Nga si Kristo namatay, ginubong, pagkatulog kaadlaw, nabanhaw. All of us have the gospel. Tanan ta karon nga luwas na sa tuwang maayong balita. Let us share it. Ato na i-share sa upan. Share to your family. Share to your friends. Share to your neighbors. Share to your relatives. Share sa mga tao nga duol sa imong kasing-kasing. Don't wait na maabot ang kamatayon silang kinabuhi. Kay kabalo tayo soon, if they die, nga wala sila ang maayong balita, they were going to hell. They're going to hell. Wala break so ang tanan nga ato maabot ang mga tao. Maybe this evening nagatry na tao paningkamot nga maka-reach out sa uban, but no, kung naundang mga padayon, kung kita nga nagapadayon, we need to do more. We need to do more for reaching people for the Lord, telling about the gospel. And last week so on, we should live for the gospel. Kailangan ta manginabuhi pinaagi sa maayong balita. Look at 1 Corinthians for the last chapter tonight. Mag-end ko ani. Sakit lang kaya kong ulo. Mura na yung buwak. Sige lang. Tagwal-taho na lang yung pauma naman. Okay? Acts 1 Corinthians chapter 9 and verse number 12 down to verse 14. Ako basahon na lang ni. Sundin na lang sa inyong mga mata. Amen the Bible, verse 19. The Bible says, for though I be free for all men. Ano? 9 verse 12. 9 verse 12. The Bible says, if other be partakers of this power over you, are not we rather, nevertheless, we have not used this power, but suffer all things, lest we should hinder the gospel of Christ. Maayong balita ni Kristo. Look at verse 13. Do you not know that they which minister about holy things live on the things of the temple, and they which wait at the altar are partakers with the altar? Look at verse 14. So on. Ako basahon sa Bisaya. Bisan sa ingon ang Ginoo nagsugo nga sila nga nagwali sa maayong balita, mabuhi gayud gikan sa maayong balita. The Bible says when we share the gospel to every people,
God will give us a life. More life. Daghan pang kusog. Daghan pang kinabuhi. Nga daghan patang masangyawan na itungod sa maayong balita. Muna ingon sa verse 14 diya. Bisan sa ingon nga ang Ginoo nagsugo kanila sa duwali sa maayong balita, mabuhi kayo gikan sa maayong balita. Ingon, which preach the gospel should live of the gospel. Look at verse number 23 on. Verse number 23 for the last verse. The Bible says, "Og ako nagbuhat niini tungod ug alang sa maayong balita, aron ako mahimong umaambit niini uban kaninyo." It is the testimony of Paul. Kaya anak sa makatawan sa Corinth. Nagani ako ni siyang giwali, ako nagitudlok sa inyo ako nagbuhat niini tungod ug alang sa maayong balita, tungod sa gospel. We need to live. Kailangan na manginabuhi diya sa maayong balita. Kailangan na manginabuhi sa maayong balita. Kailangan na igsoon mo share. Kailangan na mo hatag o kamatuuran sa uban may tungod sa maayong balita. Now, the question this evening is on, and it is our conclusion. Makaya ba nato i-share ang maayong balita? Kaya ba nato i-share ang maayong balita? Kaya ito kailangan paminawan, kinaulat, lakog naman ta, luwas naman ta. Karoon, hanaan na kay kaluwasan. Can you bring someone? Can you tell someone about the gospel? At sa kinabuntan, if the judgment maabot, ang tanang tao makamatay, ang tanang tao matubang sa Diyos. And the great white throne judgment will come. And all the people, tanang na tao na dito, billions of people is there. Tanang tao, matubang tanan sa Ginoo. And there are many people looking upon us. And maybe gina-blame ta. Kabalo mo tayo ka, nana ang kaluwasan. There are many people po there. Ingon po sila. Sayang unta, naminaw ko nimo. Sayang unta, akong pag-share mo sa kuwa, ako kung gidawat ang gospel. Many people say, muna ingon sa istorya, nga ang pagmahay na sa ulahitan. Ang pagmahay, after pagmahay, in the judgment day. Did you know, ang atong kinabuhi, direksoon, dilit ni magdugay. Did you know our life in this world will soon be past? Kung unsa lang ang himo ni Christ dito sa cross sa Kalbaryo, mauro ti magnas. The eternity will come. Naging uban ng mga religion, galakaw sila, nagudlo sila sa new heaven and new earth. Yes, inuod na. The Bible says that new heaven and new earth will come in this munaog, pagbalik, o maunay puyan sa mga luwas. Pero dili kauban di ang mga dili luwas. Kaya mga dili luwas kauban na ni Satan dito sa pit na tinawag niya lake of fire. That is the final judgment. That is the walang tawag na word nga Gehenna. The word Gehenna means mao na ang tawag na lake of fire. Karon wala pa man ang final judgment na ay place tinawag na hell nagapon. The word is Hades. The word Hades means mao na ang gipadulungan sa mga nakamatay karon nga wala pa judgment, wala pa final. Dito na sila nagalangoy-langoy nagapon. Inferno nagapon ga suffer nagapon siya. Even tong the rich man na dito karon. Pero the final judgment, tanan na yun, wala na good chance. Tanan na nasa inferno, they were going to hell forever and ever. Nagpasalamat tayo soon, nadunggan na ito ang mga balita. Pasalamat tayo soon, karon nga gabi. Kung wala na yun, usapan, wala na yung makapalibog, di mo ba? Kung isoryahan ang eternity, wala na yung makapalibog sa ibang asa kapatulog. Kapalog ka nga langit ka, ngayon naman, naay time. Naay point sa imong kinabuhi nga naay adlaw nga nitawag ka sa Ginoo o kana nga pagtawag maotong adlaw ay ikaw na naangkon sa kaluwasan. Ang kaluwasan nga imong naangkon igsoon, it is eternity. Dili mawala. Ang naangkon imong kaluwasan maski pag naluwas ka, pero there are times nga makasala ka sa Ginoo pero still dili ka sa imong nakasala ka mawala ang kaluwasan. If you are truly saved, ang kaluwasan magpapili na. Ang imong kalag, silyuhan ng gapo na, they were going to heaven ng gapo, but always remember, when we live in our sin, there is a consequence. When we disobey the Lord, there is no blessing.
Mao na every time na nakasimbahan, always isipan yung maayo. Na atay kaluwasan. That salvation tungod na sa maayong balita. Ang maayong balita na namatay si Kristo, ilubog pagkatulog ka adlaw na banhaw para bayaran atong mga sala. Ilubog atong ulo, itiyong atong mata, mag-aampo ta tonight. Father in heaven, Lord, salamat tonight sa iyong kaayo sa among kinabuhi. Salamat kay Lord sa dako kayo ng kalumasan. Salamat, Lord, kay ikaw namatay, ilubog na banhaw, kung nagbayad sa among mga sala. Lord, dili na mo kaya bayaran ang among sala. Pasalamat tungod kay gigugma minimo, Lord. Tungod pinaagi sa maayong balita nga among adawatan. Amo kaning naangkon, Lord, pinaagi lamang sa pagsalig diha kanimo nga ikaw din nagbayad, fully paid sa among mga sala. Ang Lord, tonight na ay mga katawhan nimo na naadiri karon. Maybe, Lord God, they were saying, but sometimes naalagi panahon, Lord God, na makalayok ni kanino, pero dili kay mawala ang among kaluwasan. Lord, help us to remind each and everyone that the salvation na naa kanamo, tinuod ni nga kaluwasan, tinuod ni nga kami naa na Ginoo sa among kasigtasin, always nagatudlo sa mga sa maayo nga mga butang o dili sa mga dautan nga butang. Lord, thank you for heaven. Salamat na umaabot ang kamatayon sa among kinabuhi na ay langit na nagpaabot ka namo. Lord, kay kanamo ginaampo, ginasalig, ginapasalamatan. In Jesus' name. Pagdo ko sa ulo, igsuon, iyong sa mata, wala maglantaw tonight. Ayaw isipa imo katapad, ayaw isipa ang imo mga silingan tonight. It is between you and the Lord. Ikaw o ang Ginoo lang. The question tonight, did you appreciate the salvation na ani mo? Imo bang i-appreciate ang kaluwasan? Nagagag mga tao, maunta, na pili mo maotoy maluwas, dili ikaw. Kung nakadagagan sa tao, ikaw din ang nakadungog sa maayong balita. Nakadagagan sa tao, sa tibuok kalibutan, ikaw ang gitagaan sa Diyos na makadungog sa maayong balita. O wala ka naglangan, imong isaligan ang maayong balita o niya karon luwas na. The question tonight, are you happy? Are you enjoying your salvation? Nag-enjoy ba ka sa presohanong kinabuhi? Or maybe nag-struggle ka sa ginawag presohanong kinabuhi? Yes, kung na-struggle, that's okay. Normal na sa presohanong kinabuhi. Kung dili ibig sabihin, nag-struggle ka, di nakaluwas. Dili ibig sabihin na kay problema, di nakaluwas. Even we have problems, even we have struggle, the salvation that we have is still nagapabilin. Maski unsa nato kasuwain sa Dios, maski unsa nato kabadlungon at ubangan sa Ginoo, pero still ang atong kaluwasan nagapabilin. Usa na gyud gusto mahitabo sa atong kinabuhi tonight. We need to understand and appreciate the salvation that we have. Wala tayong ihimo. Ang Ginoo nagsakripisyo, ang iyang dugo, ang giula. Pag-renew in the Lord tonight, igsuon, ayaw isipa ang bang tao, isipa imong magalingon ron. Kung unsay sitwasyon nimo at ubangan sa Dios. And if God really spoke to your heart, the altar is open. Pwede nimo nuuro ng Ginoo sa altar, istoryahon nimo sa personal, Lord, pasaylo ako. Luwas ko